procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government. Astig talaga po itong si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Astig talaga. Committee on Bad Government. Alright, a very good day, very good vibes po sa inyo lahat mga ka-reaction. Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Mantakin po ninyo. Marami pong isinuwalat dito si Congressman Senador Rodante Marcoleta. Ito po ang pinaka-latest niyang interview. Ang tawag po dito ay ambush interview. Dito makakatikim po lahat ng mga nasa Quadcom. Lalong-lalo na itong si Castro. Papaliwanag niya dito, ipapaliwanag po niya dito lahat ng kabalintunaan ng mga Quadcom. Yun po ang kanyang mukhang bibig, kabalintunaan. Pero bago po tayo magkalimutan mga ka-reaction, ito po, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito po ang ating silver play button na galing sa YouTube. Pinasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan. At ang target po natin ay Go for Gold. Go for Gold po tayo. Yung gold ang inaasam-asam nating makamit bago po mag-eleksyon sa 2025 at ihahatid po natin yung personal doon sa kanyang bahay, doon sa Davao. Yung dalawang play button. Kung gusto po ninyo maging kabahagi dito sa aking mission, mag-subscribe po kayo, i-like at i-share ang ating video. Kasi pag nag-subscribe po kayo, kasama po kayo dun sa ating mission. Ito po yung ating silver. Yung gold na ang ating iniintay, no? Inintay po natin ang gold. Anyway, mga ka-reaction, ito na. Alright. Ang condition niya, siguro na-stress yung tao dahil sa pangyayari. Ako rin, na-stress ako eh. Kasi pagpunta ko rito, sabi ng driver ko, sir, lakarin mo na lang. Sa kilometro kalahati pala yun. Sumakay ako ng motor. Buti na lang, mabait yung nakamotor para makarating ako dito. Barado na kasi dyan eh. Oh, shoot. First question. So, anong next move after dito? Ako? Nang dito po. Umuulan na. Baka tayo magkasakit ha. Ano? Anong next move po ni VP Sara after dito sa training? Hindi ko po alam kung anong gagawin nila. Pero sa tingin ko, dahil may mga legal advisors naman po nila, pinakamaganda siguro ay petitions should be filed in the courts of law para po malaman na natin kung tama po itong nangyayari. Sa akin palagay po kasi hindi na po tama yung processes and procedures so far taken by the House of Representatives are highly irregular. O, di ba? Highly irregular po. Ang ibig sabihin po dito, ang ating Senador Congressman Rodante Marcoleta, ayaw na po niya ng irregular. Gusto na niyang pumunta ng Senado. So sama-sama po tayong Marcoleta sa Senado sigurado. Yan. Motion kayong gagawin sa Congress? Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan ka naman nakakitang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong classic procedure, kung anong classic tuntunin na ang meron kami. Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayaring ito. Pang 17 taon na po niya sa Kongreso, ngayon lang niya nakita ang ang sitwasyon ni Abante tsaka ni Akop. Mantagin mo yan no? Yung mga nasa Quadcom, pinagtatawanan lang ni Marcoleta.
Senador Marcoleta pala, sorry po. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po nating busisiin, tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? Marami ako. May confidential fund din ako. By the way po, yung nagpadala sa akin ng confidential fund, si YMA, ang pangalan po niya YMA ha. Nagpadala po siya ng worth 9,150. O 9,150 po. Maraming salamat po kay YMA. Yun po. Salamat po sa inyong pakulay o whatever is that. NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund. 250 yun. LGU, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagay mo lang 1,000. Kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 450. O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. Ay, alam ko po kung bakit. Kasi 125 million yon, mas malaki yon dun sa 1 billion na tinatawag na akap. Kada pasyalan ni Romualdez, 5,000 pesos. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Hindi po. In aid of persecution yan. Kaya yun na pong mag-conclude eh. Ang linaw po nito eh. Nagbubulag-bulagan po kami lahat. Nagbibingi-bingihan po kami lahat. Hindi po namin maintindihan ang nangyayari dyan sa Quadcom. Palagay ko po, lahat tayo ngayon ay nababalintunan na. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi nyo pa kaya i-memorize ito? Why are we isolating the Office of the Vice President kung confidential fund? Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit? Walang commission on audit dyan sa mga Quadcom. Pag sinabi nilang, kami ang mag-audit, tabi. Ayaw mong tumabi o contempt. Kami po ang gumagawa. Tanungin po natin, sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Sa Lunes, hintayin natin ang ating Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sanang gagawa ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debates eh. Wala nang quality. Pasensya na po kayo, tumayo ako. Kala ko may kumakatok. Diba? Wala nang quality. Basta't sinabi na lang, ikaw, ganon, ikaw ganyan, ikaw ganon. Wala nang gentleman or ano. Wala na yun. Wala na po eh.
Noon po, yung unang pasok ko sa Congress, napaka-maingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, ganun kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Ay ngayon po, hindi. Duduruin ka pa eh. Sabi pa ng ito. Sasamahan pa yung panlalaki ng mata eh. Are you rebuking this committee? O, kilala ko po yun. Yung ano yun, yung bishop na pastor. Yun. Bishop na pastor na lumalabas ang dila. Si Abante. Si Abante yun. Walastik si Abante. Abante, balita ko sinusuka ka na sa distrito mo. Oo, balita ko lang, hindi ka na mananalo. Nakita po kayo ng ganun. Nakakita na po kayo ng ganun. Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nyo nakikita ang nangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Nalate ka na, Congressman Senador Rodante Marcoleta. Nalate na po kayo. Inabolish na po nila yun. Inabolish na nila sa imagination nila. Diba? Wala na sila sa kanilang mga sariling katinuan. Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo yung saligang batas. Nakakaintindihan po tayo? O, tanong po, ako na lang po nagsasalita. Tanong po. Bong, bakit hindi pa po mapakulong si Franz Castro? Convicted na po siya, di ba? Criminal na siya. Kasi naman, hindi pa final na executory. Nagpiyansa yata, nagpiyansa. Mga inutil yan. You know, si Manuelita, mahilig siya sa salamin. Si, ano naman, si Brosas, kung makatingin, parang alam nyo na, si Castro naman, siya po yung tinatawag na ang babaeng puti na ang buhok. Natisi lang po nagpakulong. Ang nag-charge sa kanya, na-convict siya, ngunit meron po tayong mga appeals. Oh. Sinabi po niya, RTC lang ang nagpakulong, ay, na-convict siya. Convicted pa rin, ha? Nagpakulong, ay, na-convict siya. Matalino din tong si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Pwede siguro po nag-appeal siya sa Court of Appeals. O sakasakali pong ma-confirm naman ng Court of Appeals yun, ma-affirm, pupunta pa po siya sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema lang po ang final and executory arbiter. At pagkatapos po nun, kung sakasakali na i-affirm ng Korte Suprema yung naging hatol ng mga hukuman sa kanya, doon pa lang po siya makukulong. Hindi ba ito insulto sa mga abogado na siya hindi siya abogado, convicted pa siya, siya hindi nakukulong, siya ang pang nagpakulong sa isang abogado. Actually, nakaka-insulto doon sa paraan na sinasabi niya, itong abogadong ipinakulong nila, ang sabi nila, obstruction of procedures. Baka hindi niya naintindihan kung ano yung obstruction. Ang una pong nag-obstruct ay yung Commission on Good Government. Ang pangalan po kasi ng ng committee is Committee on Good Government. Committee on Bad Government. Sino ba yung namumuno doon? Abante, ikaw ba yun? O salaminin natin. Sabi po nila, sinight for contempt nila yung staff ng OBP sapagkat di umano siya ay nag-obstruct ng procedures and processes of the court. Sino po ang kauna-unahang nag-obstruct? Yung Committee on Bad Government.
Astig talaga po itong si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Astig talaga. Committee on Bad Government. Hindi po niya trabaho yun eh. Hindi niya dapat panghimasukan. Pabayaan mo muna ang COA na gawin niya ang kanyang trabaho. Hindi po eh. Sabi niya, oy COA, dalhin mo nga rito yung ang inyong mga pinagpapatayan dyan. Siguro ang babagal nyo, kami na ang gagawa niyan. Ang tanong, gawain ba ng Congress ang mag-audit? Eh sabi ko nga po sa kanya, sa magitan ng isang programa ko kahapon, palagay ko dapat mungkahi sa kanya, mag-resign na muna siya na member ng Congress at kung sakali pong siya'y tatanggapin na COA auditor, at saka po siya mag-audit. Si Abante ba yan, si Abante? Yun po, tatanggapin ko yun kung sakasakali na siya po ay i-hire ng COA at nakita na pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero huwag ka muna maging congresswoman. Mag-auditor ka na lang muna para po yung gawain natin nasa mandato. Siya si Castro po yan. Yun lang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyong lahat. Sir, Marco, sa pagbisita ni VP Sara, meron po ba kayo nakita ng paglabag? Doon sa... Saan pagbisita? pagbisita ni VP Sara kay Laika doon sa house po. Yung pagstay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid. Wala akong makitang paglab doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina na. Ako pwede ko matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon kung halimbawa binisita Sabi po niya, sigido na yung panahon. Kapampangan niya, sigido na yung panahon. ng pangalawang pangulo ang kanyang staff na nakakulong. Alam mo, galing Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na yung loob ko sa nangyari sapagkat itong abogado, sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna ninyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila ng dokumento para silang umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po paano? Bigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po kami ang tagaluto rito ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi ng abogada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman. Pag naluto rin, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize nyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto hindi po niluluto pa lang natin. Yung mga sahogay nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa iyo. Hindi po Hindi po gawain ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may naririnig ba kayong impeachment kay VP Sara sa House? O naririnig ko lang, pero alam ko papunta sila ron. So, ang ibig po sabihin, yung kasing iniimbestigahan ng mga inutil na to yung iniimbestigahan, mayroong pa 6 months grace period na binibigay ang COA sa OBP. Sa lahat po ng ahensya, mayroon yung 6 months grace period. Doon sa 6 months na yun, aayusin mo lahat ng mga, mayroong mga irregular, mayroong mga mali, mayroong mga ganyan. At from there, nagtatrabaho kayo, yung COA tsaka ikaw, pinagtutulungan nyo yan. Ngayon, hindi pa natapos yung 6 months, itong mga inayupak na to,
talagang gustong gurgurin itong Vice Presidente, nangialam na, kinuha na yung mga papeles. Yun po, kaya po nagpadala ng sulat doon si Attorney Zulaika Lopez dahil humingi isa ng pabor sa diyan nga sa COA na wag mo nang ilabas kasi kulang-kulang. Ayun, minasama na naman ng mga inayupak. Dahil nga mga walang alam, di ba? O, Dan Fernandez, may alam ka. Anong alam mo, boy? Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Kabalintunaan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila sino pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po pa ikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawa nito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ahensiyang nabigyan ng ganong klase pondo, isa lang ang tutubisin. Kaya nila ginagawa to para sa impeachment, sir? Tingin nyo? Isa sa paraan, baka sakaling makakuha siya, hindi po ganun nga baligtad po ang nangyari Hindi po kayo ang gagawa niyan. COA po ang magpapatunay kung ang pagkakakasta po ay hindi tama o tama. Kayo po ay walang mandato na ganyan. Yan na po yung pinipilit ko sa kanila. Ang problema, pag ako po ay nagsasalita ng ginto, ina-advise ko po sila, wala naman silang makita o magamit na ibang argumento para sansalain na sinasabi ko that they should provide a better argument. Sabihin nila kung nagkakamali ako, wala naman silang masabi, aagawin na lang yung hopya. Yan lang naman eh. Pero tingin nyo gugulong ang impeachment if ever ipag-i-file? Diyos ko. May numbers ba? Hindi ko alam kung talagang gagawin nila. Hindi ko alam kung gagawin nila. Nagsasayang lang sila. Napakarami pong problema ng bansang ito. Napakaraming problema ng bansang ito. Dahil sa nangyayari, may nakikita ba kayong constitutional crisis? Maaaring mangyari yun. Bakit po? Tingnan po ninyo. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Ba't hindi hayaan yung opisina ng COA kasi magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Thank you, sir. Ang Pangulo, O yan, narinig po ninyo yun. Pati daw si Martin Romualdez, merong confidential pa na, Martin Romualdez. Yung lahat ng inyong mga kabalintunaan. Salita po yan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Marami pong kabalintunaan itong mga taga-Quadcom. merong confidential fund. Kung last na lang po, Mayor. Sinabi po ni Congressman Pulong Duterte kay Vice President Sara na ikinakahiya niya na miyembro siya ng 19 Congress. Ikaw po bilang congressman, ano po masasabi niyo? Nalapit na ako mapahiya. Nahihiya na nga rin ako eh. Siguro nahalata ninyo eh. Nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinusukan ko noong 2004. Hindi po ganito. Malapit na po akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat na hindi dapat gawin ng isang institution kagaya ng House of Representatives. Ang House of Representatives po ay isang parliamentary institution. Dito po ginagawa ang lahat ng pagdidebate. Lilitaw po dito yung makatwirang pangangatwiran kung anong argumento ang mabisa. Hindi nila dapat sansalain, hindi nila dapat pigilin ang magsasalita
sapagkat pare-pareho ang members ng Congress. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo or meron na ba silang plano nabasa na ipabasa? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Ba't ayaw pa nilang tumigil? Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na eh. Na-file na October 11, 2024. Ba't ayaw mo tumigil? Meron ka bang gustong gawin siguro? Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutulong. It is nothing. Nandito po. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Ang kondisyon. So dito po narinig po natin lahat ng sinabi ni Congressman Senador Rodante Marcoleta. Marami po ang talagang nakakahiya po itong Quadcom at itong House of the Representative na kung saan silang dalawa ni Congressman Pulong tsaka si Congressman Dan Marcoleta talagang parang hindi na po nila maatim ang parte sila ng 19 Congress. Anyway mga ka-reaction, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang video na ito. At lagi po natin tatandaan Rodante Marcoleta sa ating balota yan. Yan ay numero 1 yan, number 1 yan. Alright, God bless you all. Shukran.